Dito tayo dumako kay Pulong, 'no? Si Pulong may issue, mga kababayan. Ay wait lang, may ipapakita ako sa inyo. Kay Pulong din 'to, ipapakita ko sa inyo. Kasi nga 'di ba, merong hamunan, merong hamunan, saan? Diyaan sa Davao. Yung pagpapaano daw, pagpapa-drug test daw po. Nakita ko yung baby si Baby Migs Nograles, nagpapa-hair follicle test, tinanggal. Ang daming buhok na tinanggal. On the spot po, naka-live mga bossing. Sabi ng mga DDS, si Pulong nauna pang magpa-drug test si Pulong O eto daw po mga kababayan, yung kay Pulong, no? Kasi ang hamon ni Attorney Migs Nograles, magpa-drug test tayo ng sabay. 'Di ba? Naka-live. Yan. Ito daw yung sinubmit ni Pulong. Ayan Paulo Zimmerman Duterte, donor name. Ayan. Requesting agency High Precision Diagnostic Center. Yung sinubmit pala, ayan, negative ang result, no? Pero, date reported, August 19 pa, no? 2 buwan. At hindi pa talagang hindi pa yung talagang live na nangyari mga kababayan. Siguro nauna na. Ayan Date received, August 19. Date collected, August 14. Date received, August 19. Date reported, August 19. Ang hamon sa kanya, harapan sila, luma. Negative nga, pero luma. Ayan, High Precision Diagnostic, Certified True Copy. August 21, 2024. Ba't ganun? Ang hamon sa kanya tara magpa-drug test tayo. Live, i-live natin. Tapos luma yung sinubmit. Anyway, wala naman tayong problema doon. Kaya lang hindi sumunod sa instruction. Kasi ang hamon sa kanya sabay. Which is nandoon po si Attorney Migs Nograles. Talagang live na ipinakita. Di ba? Anyway, ito po talaga yung issue mga bossing kay Paulo Duterte. Ito. Kasi nga, di ba? Si dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, di ba't pinapatawag doon sa sa Quadcom? Ang tapang sabi, harap ako sa Quadcom. Wala akong tatago, gumarami akong gustong sabihin. So ngayon mga kababayan, nung pinadalan ng pangalawang imbitasyon ang dating Pangulo, bigla naman daw pong nanghina. Biglang hindi na pwede. Di ba? Yun nga sabi ni Rosario Boss Mark, may hamon si Waldy Carbonell kay Baste na duelo sa Luneta, November 10 daw. Kung yung pananampal ni Baste no? Doon sa, interview niya hanggang ngayon, hindi pa din po ginagawa ni Baste. Nakaharap ng lahat. Si General Torre, wala pa din. Hindi pa din nasasampal si General Torre. Kung yun nga, hindi magawa. Yan pa kaya? Duelo. Duelo yan. Di ba? Eto, babak-upan daw po ni Pulong si dating Pangulong Duterte papunta sa Congress. Sabi ko, naku, baka magsama-sama lahat ng Duterte, sabay-sabay doon Pakinggan natin si Pulong. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Ikaw bilang pangalan niyang anak, bibigyan niyo po ng payo si Presidente. Even sasamahan ko nga sana, ayaw niya sa Congress. Ayaw. Wala, baka ayaw talagang pumunta. No? Kasi po, ang basa ko po, mga kababayan, kung bakit nabanggit o nabigkas ng dating Pangulo na pupunta siya sa Quadcom, mga bossing. Kasi, unang-una, tumatakbo ng pagka-mayor. No? Para maganda naman ang sa pandinig ng mga boboto sa kanya. Naku, ayan tignan mo si Duterte. Pupunta doon sa Quadcom. Ibig sabihin, yung kanyang handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba? Pero hindi naman pala. Kasi, ang ginawa ng Quadcom, pinadalan siya ng panibagong invitasyon para talagang siguradong pupunta. Bigla naman pong nag-alibay itong mga to. Di ba? Pangalawa, sa nakikita ko dyan, yung tipo bang kapag yung live,
Mga bossing, dito po, nako, kailangan matalas ang pag-iisip mo kapag ka naka-live ka eh. Ano? Kailangan marunong kang mag-control. Kailangan yung mga sasabihin mo, yung kaya mo lang gawin. Para kapag ka dumating sa punto, yung nabigkas mo na yun, hinamon ka talaga. Sige, pumunta ka. Ito ang imbitasyon. Kinagat. Hindi ka mapapahiya. Hindi po naipreno ng dating Pangulong Duterte yung kanyang mga sasabihin. Di ba? Kaya ho, mga bossing, kinagat po ng Quadcom. Binigyan ulit. Di ba? Binigyan ho ulit, mga kababayan, ng panibagong imbitasyon. Ayun, sa pool. Wala na po silang magawa kung hindi alibay na lang. Alibay na lang ho yan, mga bossing. Hindi ho talaga a-attend yan at walang planong umattend yan, mga yan. No? Sabi ni Big Daddy, bawal ang lalasing-lasing pag live. Si dating Pangulong Duterte kasi kapag ka nagsasalita, hindi mo na maintindihan kung ano yung sinasabi. No? Ganun. Pupunta ako dyan sa Quadcom. Kulang na lang po merong alak dito sa gilid at umiinom habang nagsasalita po Sabi ni Gemma, Raful, nahalata ko na noon, sir. Sinabi niya, nung may sugat sa leeg, sinubukan daw gurgurin pero hindi naman daw nagtagumpay. Ang dami nilang chika. Ano? Ang dami ho nilang mga chika, mga kababayan. Si Steve, yes sir, dapat ang hamon ni Migs, magpa-drug test ako, pero ipakita mo ang tattoo sa likod mo. Alala, hanggang ngayon, wala pa, di ba? Naalala ko yun, mga bossing. Duterte family, dagdag na ang senador, nakakampi nila. Kahapon, medyo lumihis tayo ng konti. Si Tolentino, naramdaman ko na talagang pro-kibuloy. Si Francis Tolentino, si Tol, di ba? Talagang sinisigurado niya, hindi ho dapat parang pagkakaintindi ko, parang ayaw niya talagang mapalipad sa Estados Unidos si Kibuloy. Anyway, bumalik tayo dito kay Pulong. Sasamahan mo ba o hindi? So you did not encourage him not to join, not to go? Hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir? Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na Hindi, sabay-sabay na kayong magsipunta doon. Di ba? Sa Senate, sa Congress, sabay-sabay na kayong magsipunta. Para katagal nyo ng pinapatawag. siya na wag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. So you know why? Bakit okay lang sa inyo mag-attend sa Presidente sa Congress? Bakit naman hindi? Diba? Ano bang masama kung pumunta siya doon? Meron kasing sasabihin may babanat dito si Pulong Sir, pero ano reaction niya na yung point ko patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay niyo po? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Ayan, mga bossing. Kapag po sila iniimbestigahan na, kapag po may mga patunay o kagaya niyan, yung mga pagsasalita nila Garma, mga bossing, about doon sa pagpapatotoo, di ba? Doon sa reward system. Ang banat na po at ang balik na po nila, mga kababayan, binabayaran yung mga yan So, bayad yung mga yan. Pinupolitika lang kami yung mga yan. Sabi ni Pulong, gusto nyo malaman kung magkano ang bayad nila per hearing? Pakinggan natin kung susundan ni Paulo Duterte kung meron siyang sasabihin. Magkano ba? Kung sabihin mo naman ko. Wag na, joke lang. Biglang bawi, di ba? Biglang wala. Hindi masabi ho, mga kababayan. Ganyan ho sila. Yung tipong gagawa sa isipan ng taong bayan na para may isipin, ay bayad pala yung Quadcom. Tapos wala na. Hindi na ho tutuluyan. Wala naman sasabihin. So ibig sabihin sa madaling salita, chismis. Yung mga butihin nating congressman, nagpapakapuyat po doon, mga bossing. At yung mga resource person po, mga kababayan, nagtutugma-tugma naman po yung mga sinasabi, no? Pati po yung si Bongo, di ba?
Ano sinabi ni Bongo? Nung panahon ng 2019 nung sila namamayagpag sa kanilang kapangyarihan, ano sabi ni Bongo? Gumagana pa din po ang reward system. 500 kapag buhay. 500K 1 million pag tegi. 2 million kapag nanlaban. Mismong kay Bongo na yun. Bato, meron din sinabi doon. Di ba? Kay dating Pangulong Duterte, meron din sinabi doon. Ngayon na lang po nila itinatanggi. No? At para po ma-discredit yung ginagawang hearing doon, sasabihin kunyari ni Paulo Duterte, alam mo kung magkano binabayad sa kanila per hearing, kaya nila ginagawa yung pag-iimbestiga sa mga Duterte. Hindi po kaya pwede na gusto lang po nila, no, na makuha o makamtan ang alin? Makamtan yung ano tawag doon? Makamtan yung mga i-comment nyo dyan, no? Nung mga nabiktima. Sabi ni Just Vincent, wala talagang nagawa ang mga Duterte. Sabi ni Annabel Ye, sabihin niya yan sa mismong Quadcom. Puro sila salita. Di naman umattend. Di ba? Ma'am Trexie Villa, shoutout po sa inyo. Urong sulong yung mga sinasabi ng mga yan. Duterte, kaya maniwala na lang tayo kung nandoon na sila sa Quadcom. Tuloy ko to si Pulong. May sinasabi pa ba? Sir, tsaka lahat ng hearing ngayon from Senate to House, lahat. Bayad yan. Ay, bayad. Lahat direct sir sa Duterte. Ano masabi sa ganito ko sitwasyon ngayon, sir? Parang balag nyo kayo ngayon, sir. Siguro yun yung... Ayun, para makuha yung katarungan. Romed, salamat sa iyo. Diba? Ayan yung issue ni Pulong. Bayad. Alam nyo kung magkano yung binabayad dyan sa mga yan para umattend ng hearing? Hindi na sinundan. Dahil chismax lang. Hindi kayang patunayan. Kasi kapag may kasunod yun, hahanapan siya ng mga patunay. Wala na. Kaya stop na lang. So, doon sa mga hindi nag-iisip, doon sa mga, lalo na yung mga DDS, kakarampot lang kasi yung mga utak niya mga yan. Kakagatin na nila yon. Pupunta dito sa ating mga live. Sasabihin, yung Quadcom nyo, bayad pala yung mga yun. Di ba? Mabilis nang kakagatin. Tanungin mo, ano patunay na bayad yun? Sabi ni Pulong, wala na. Tapos na. Di ba? Tayo po, mga kababayan, ako humahanga ako sa inyo kasi nakikita nyo po yung trabaho ng Quadcom para makita po ang mga tunay na pangyayari at makuha nga naman, no? Makuha yung katarungan nung mga na biktima, mga bossing. Tuloy. Definition ng trabaho nila to investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. Okay lang. Kasi nga madaming nangyari, di ba? Nung panahon ng ng ama, wala naman pong problema, hinihingi yung kanilang panig, ayaw nilang pumunta. Di ba? Hinihingi po yung kanilang panig, ayaw naman nilang pumunta, mga kababayan. Style Kibuloy din mga bossing, hanggang sa nakubkub na. Kakatago, akala makakatago forever. Ayun, wala din po. Huli din po. Ay, nako. Anyway, mga bossing, Chief Amo Sir, 1,100 viewers. 548 lang ang like natin Pakidagdagan nyo naman po, mga bossing. Bago po kayo magsilabasan dito sa ating channel, paki-share na po itong live stream natin. Doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na din po. At kayo na po ang bahalang magdagdag ng like dyan sa ating live. Mga bossing, Chief Amo Sir, medyo gabi na po dito. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at magkita-kita po tayo mamayang gabi po ulit sa live stream ng Mark Ramos Channel. Muli po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.